ang dami mo guys. Ayun! Happy Palm Sunday! Dami. Sa pipi ang hindi magmamali na lungsod na Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagayway. Sa luwasan naman. Ay, hindi sila ko wagayway. Di ba? Oo, wagayway. Ibagayway ninyo. Lapit tayo dun. Oh, sa pangbutan mo. Punta naman dito yan. Uy, tayo ako dyan. Excited. Lapit dito yan. Oh. Huwag ka nang lumapit dito. Tapos ka na. Father. Thank you, Father. Father. Aray ba? Thank you. Malinis Father, no? Parang Pilipino rin, no? Indonesia yan eh. Sana. Oh, dito pala sa likod. Kaya may pila din dito eh. Manalangin tayo. Ama namin magkapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas namin naging, di ba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang uliran pagkamatigisin at pagkikisalo sa pagkabuhay niya, maningin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng lingkod ng Diyos. Naging katatawanan ang mahiwagang taong ito. Subalit, nasa Diyos ang ganap niyang pagtitiwala. Sa kanyang sarili, inilalarawan niya ang pagkapitin ni Jesus. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin para tulungan ang mahihirap. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananapit akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagbuskang ginawa nila'y di ko pinapansin,
pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahin. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit ako mo pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ng ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit Wala rin. May pangkat ng mga buhong nasa aking pumalit. Kasama yan doon yung binigay doon. Para akong nasa gitna niyang asong mababangis. Ito. Mga kamay ko at pakay, butas sa pakong natulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa dugo ko. Dalawa sila. Pinanghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tumikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag kaligdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Tugon ko. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong ang kanyang hakod. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Tugon ko. Pakinggan natin ang awit tungkol sa kenosis at pagbubuhos ng sarili ni Jesus. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay nag-ugat sa kanyang ganap na pagbibigay ng sarili. Ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ang naging daan ng kanyang kadakilaan. Ang ikalawang pagbasa. Nagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipo. Si Kristo Jesus, kagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatili kapantayan ng Diyos. Bagkus, pinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at nabuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninitluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpagkasakit ng ating Panginoong Hesus Kristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Kayo na ang nagsasabi. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya sila ay huling tinanong ni Pilato, Wala ka bang sasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na tumugumpa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng
ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng isang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isinagawa sa kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya't tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam na ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinusulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalayan niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ipinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong betalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinatong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan niya nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgotha. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may halong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga, nag-ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga sagarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Ligtas mo ngayon ang iyong sarili, bumaba ka sa krus. Kinutyarin niya siya ng punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa. Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makikita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipos na din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga.
Lumuhod pong lahat. Tumayo pong lahat. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay Jesus, kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kumupo po ang lahat. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Today we are celebrating the Palm Sunday of the Passion of the Lord. And I think for most of you, perhaps this is probably the first time to celebrate your Palm Sunday, not in the church, outside. And there are so many things that we cannot control. I lost my book before we celebrate the Mass, so I marked already all the Tagalog words that I need to pronounce, so I lost it. Now I lost everything. So you have to bear with me. Probably you will not understand most of the time what I read, but it's all, if you attend the Mass, then you know what I'm doing. So thank you so much for your understanding. Also, there are so many things that we cannot control. But the one thing that perhaps we always think that, and probably it is true, that it is always easy to pray when everything is, when you can control everything, when you are in the church, beautiful church with beautiful decorations, with a lot of saints, which help you to somehow direct your minds and hearts. And we oftentimes always long for that. We want something like really nice. We can see the God, the picture of God, or the picture of Jesus with glory on our chapel or on our churches. And actually, this celebration that we have today tells us two different things about our faith, about our life, about what we believe. Because at the beginning, people were gathered, they shouted, "Hosanna, Son of David, Hosanna, King, Son of God, the one, the blessed is he who comes in the name of the Lord." So people were shouting, praising Jesus, welcome him into the city. And because they recognized him as a king, and it was easy for them to shout, to exclaim. And because of that, people gathered, welcome him. They were all shouting, raising their palms. Some put their clothes on the roads and they welcomed the Lord into the city. And it can also mark the way we adore. We want to see our God as the one who is powerful, the one that we would like to pray to, the one that can take away all our sufferings. Nobody prays to God and wish that God is
someone who cannot help them. No. They think God can help them. And for all of us, it is a lot easier. When God works, we are always easy to look Him. When we are able to see the hand of God, the one who is powerful, we always thank Him. And it is easy to recognize God when we receive so many blessings. And it is easy for us to thank God when our life has no problem. And often it is easy for us to pray when you don't have to be outside like this. When you have to control everything is according to the schedule, everything is well set up. But oftentimes it is difficult to pray when things got messy. And the same people who praise Jesus are the same people later who would shout, "Crucify Him, crucify Him, crucify Him." And it can be true enough. When you have so many blessings, you think everything is great, God bless you, and God is great. And sometimes even we forgot, oh, because I can do this, because I do this, that's why I receive this. Because I work so hard, so now I can get this, I can buy this. And things become so easier. But when things become difficult, just like the celebration that we have today, we praise Him, and then later on when things become difficult, we run away from God. We start to question Him, why you not there when I have problem? Why you don't love me? Why you leave my family? Why you don't take care of us? Why? Because it is a lot easier to pray to God when everything is good, when God show His power, show His glory. But it is a lot difficult when God show the face as Jesus who is suffering for us. And I think this beautiful celebration. Ipagpuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Naglilingkod at nag-aalay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, tingin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Kaligdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, tingin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagkagabuyod ng katarungan, sa lipunan at para sa matugunan ang pangailangan ng mga manghirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, tingin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay, upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, tingin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo, maging marapat na kami makibahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. We
remarked already all the Tagalog words that I need to pronounce, so I lost it. Now I lost everything. So you have to bear with me. Probably you will not understand most of the time what I read, but it's all, if you attend the mass, then you know what I'm doing. Oo, hanggang kabatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ang lapat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniglugod at sasamba sa Kanya. Linggo ng Palaspas. Tumayo pang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapangalaman at sa buong sambayanan niya banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pagpakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di magagamit ng tanang aming paghanap kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat ng mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunayin ng marapat ng ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Walang siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niya kami palayain sa kamatayan. Kinasuungan namin kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
banal, ikaw ang bukal tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo, mong banal ng mga kaloob na itupang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ng ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Therefore, as we celebrate Him, Ang dami mo guys. Ayun! Happy Palm Sunday! Dami.